Bongo. Please subscribe And like. and share. So yun guys, magandang araw no, sa lahat nating mga kababayan. Muli, nandito na naman tayo para magbigay po ng update sa inyong lahat mga kababayan. Gusto ng bansang China kung anong gagawin natin dyan sa West Philippine Sea ay kailangan humingi ng permiso sa kanila. So ito ngayon, ang binatikos ng isang senador na si Francis Tolentino. Katulad yan mga kababayan, yung isinasagawang drills ngayon dyan sa may West Philippine Sea. Nako, galit na galit ang China dyan mga kababayan. Kasi sa tingin ko yan, naiinggit yan ng China. Tingnan nyo mga kababayan, patuloy ang pangaharas ng mga barko ng China dyan sa atin, dyan sa may West Philippine Sea sa Ayungin Shoal. Kasi gusto ng China yan makuha. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang pinagkasunduan ni dating Pangulong Duterte at ng China. Kaya yan din ang nililinaw ngayon ng ating mahal na Pangulo kay Pangulong Duterte. Pero sinasabi ni Duterte, wala naman daw agreement. Hindi natin alam kung totoo ba, nagsasabi siya ng totoo o hindi. Kasi si Harry Roque nagsabi na mayroong agreement ang China at si Pangulong Duterte. Kahit ang China nagsasabi na mayroong agreement ang China at ang Pilipinas. Sinabi pa nga ng China na hindi daw umano sumusunod ang Pilipinas sa kasunduan. So ibig sabihin mga kababayan, meron talagang kasunduan ang Pilipinas at ang China. Subalit nung tiningnan ito ng ating mahal na Pangulo, yung mga papel, ay wala talagang papel na kasulatan na may kasunduan. At sinabi ng ating mahal na Pangulo, kung meron mang kasunduan si Pangulong Duterte at ang China, ay hindi ayon susundan dahil maling hakbang yun mga kababayan. Sa akin lang, pagtatraidor yan sa bansa natin. Ipagkasundo mo ang teritoryo mo na hindi alam ng taong bayan. Diba? Wala ngang video, walang picture, wala ding kasulatan. So yun po mga kababayan, ayon po kay Tolentino, sa China, may karapatan ang Pilipinas na magsagawa ng military drill sa US. So ano ba karapatan ng China? Nadiktahan tayo. Ano ba gusto ng China mangyari? Sunod-sunod na lang tayo sa kanila? Kasi gusto ng China at mga kababayan ay huwag daw tayo makipagkaalyado sa US at makipag-military drills sa US. So ito mga kababayan, dayo naman tayo dito sa sinabi po ni Francis Tolentino sa China. Pinaalalahanan ni Senador Francis Tolentino nitong Huwebes ang gobyerno ng China na ang Pilipinas ay may lahat na karapatan na makisali sa joint military exercise kasama ng iba't ibang mga bansa sa loob ng soberenong teritoryo nito sa West Philippine Sea. Ano bang pinagkakaalala ng China mga kababayan? Inasa loob lang naman ito ng teritoryo ng Pilipinas ang ginagawang exercise at balikatan dito sa may ating teritoryo lang. Hindi naman sila lumalagpas dyan sa teritoryo ng China. Kasi nga mga kababayan, ganito yan, no? Ang Ayungin Shoal kasi niyan mga kababayan ay pinipilit ng China na kanila na daw yan teritoryo. Yang ang Ayungin Shoal ay napanalunan natin yan noong 2016 sa arbitra ruling. Yun nga lang mga kababayan, hindi ho matanggap ng China na teritoryo na natin yan. Hindi sila pumayag. Kaya gumawa sila ng sarili nilang batas. Hindi nila sinusunod ang UNCLOS. Dahil kung sinusunod nila yan mga kababayan, wala ho sigurong hidwaan sa China at Pilipinas diyan. Baka magkadikit pa tayo. Subalit mga kababayan, pinipilit nila na angkinin yan dahil diyan mga kababayan, malaki siguro ang pakinabang ng China diyan sa West Philippine Sea sa Ayungin Shoal na yan. Kaya ganun na lang ang gusto nilang makuha. Subalit, malas lang nila dahil si Pangulong BBM ang naging presidente. Ayon pa dito, inilabas ng mga mambabatas ang pahayag matapos umano binalaan ng Foreign Ministry ng China
na ang gobyerno ng Pilipinas ang pagpapadala ng ibang bansa upang ipakita ang kapangyarihan sa South China Sea ay magdudulot umano ng komprontasyon, ay magpapalala umano ng tensyon sa lugar. Bakit magpapalala ng tensyon, mga kababayan? Hindi naman gumagawa ng harassment ang mga barko ng Pilipinas sa kanila dyan. Hindi naman sila hinaharas ng mga barko ng Pilipinas. Sila naman ang nanghaharas. Paano magkakaroon ng tensyon? Sila nga ang nangunguna. Sila mismo ang tumitira sa Pilipinas. Binabaril ng water cannon. Hinaharang ang mga barko. Pinapalayas ang mga mangingisda sa may Ayungin Shoal na pag-aari ng Pilipinas. Siguro, mga kababayan, naiinggit ang China. Kasi dati, di ba, mga kababayan, nakikipagkaalyado ang bansang Pilipinas sa China nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon si Pangulong BBM na. Matalino ang atin mahal na Pangulo. Ngayon, naganap ngayon ng kaalyado ang Pilipinas. Halos buong bansa ngayon ay kaalyado ngayon ng Pilipinas, mga kababayan. Ganyan talaga ang dapat ang isang Pangulo. Nakikipagkaibigan sa iba't ibang mga bansa. Tingnan nyo, tumaas yung ekonomiya ng bansa natin nung maupo na si Pangulong BBM. Dahil magaling siya, mga kababayan. Rapi Tulfo nga napabilib kay Pangulong BBM. Napataas yung ekonomiya dito. Nagdadala sa ng mga mayayaman negosyante dito, mga kababayan. Nakaraang araw lang, nitong Huwebes lang, nagbukas ang Japan company dito sa Pilipinas. Yun ang bunga ng mga lakad ng ating mahal na Pangulo. Na sinasabi ni Pangulong Duterte, puro lakad, walang nangyayari. Ayun na yun. Yun na yung bunga. Kaya nga, mga kababayan, ito, masasabi ko lang sa lahat nating mga kababayan, ang ginagawa ng gobyerno natin ay para to sa ating mga mamamayan dyan sa may West Philippine Sea at sa lahat ng mga Pilipino. Manindigan tayo sa ating sariling kalupaan. Ipagtatanggol natin ang ating dapat na para sa atin. Huwag natin hayaan na kamkamin nito ng mga sakim na mga dayuhan. So, ang pakikipagkaalyado po ng Pilipinas sa US, noon pa yan, mga kababayan. Noon pa, ilang taon na nakakalipas. Halos 70 years na, mga kababayan. Ang Mutual Defense Treaty na yan. Ayon pa dito, wala silang magagawa. Karapatan po natin na pwede rin naman silang magkaroon ng sarili nilang military exercise sa lugar nila. O, totoo naman, mga kababayan. Karapatan ng Pilipinas yun. Karapatan yun ng bawat Pilipino. Karapatan ng Pilipinas kung ano ang gagawin nila dito sa bansa. Wala silang karapatan na diktahan o sabihan ng Pilipinas na hindi makipag-drills dyan sa US. Ano ba pakialam niya sa Pilipinas? Pilipinas to, hindi naman to China. Bakit? Nung nakaraang administrasyon ba? Kala nyo, susundan din ang ngayong administrasyon? Susundan yung sinabi na gagawin niya ng province of China ang Pilipinas? Naku, mga kababayan, mahirap ata yan. Yan talaga si Pangulong BBM. Yan talaga ang pure Pilipino. Dahil ipinagtatanggol tayong mga Pilipino. Hindi tayo ipinagkakasundo sa ibang lahi. So yun po, mga kababayan, ipinaliwanag umano ng mga mambabatas na namumuno sa Special Committee on Philippine Maritime Admiralty soon na ang China ay may karapatan mainis habang ang Pilipinas ay mayroon ding naprotektahan ang soberanya nito. Palagi nila pong sinasabi na kanila yung Ayungin Shoal. Hinaharas yung barko natin dyan, nandyan sila palagi. Bawat resupply mission, hinaharang nila. Ngayon, mga kababayan, wala ba tayong karapatan na ipagtanggol ang soberanya natin sa ating mismong teritoryo? Simple, mga kababayan, ikaw, ano ba ang masasabi mo? Payag ka ba rito? Sa sinabi ng China na huwag magsagawa ng military drill sa US? Payag ka ba rito, mga kababayan? Didiktahan tayo? Simple, mga kababayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat.
at magandang araw po sa inyo lahat.